I think tako ko na siya sa pagkakataong iyon. We'll give you time. Dagdag ko pa at saka tumalikod. Kahit naman umamin ako, mamamatay pa rin ako eh. Natigilan ako ng mariin sa sinabi niya. Kitang-kita ko sa mukha niya ang takot. Kapag hindi ako umamin, papatayin niyo ako. Kapag umamin ako, papatayin nila ako. Mahinang usal nito. So may nagutos nga sa kanya na gawin yun. Sino at bakit? Bumaling muli ako sa kanya at tinarap siya. We will protect you no matter what happens. Paninigurado ko sa kanya. I don't trust underground bosses. They're all traitors. Madiin niyang sagot habang diretsong tingin sa mga mata ko. Napabuntong hininga na lamang ako. Mukhang matigas talaga siya at di magsasalita. Pero hindi ako underground boss. Usal ko. Pero underground boss ang asawa mo. Hindi lang boss kundi demonyo. Walang pinagkaiba. Puro nang galit na sagot niya. Natigilan ako dahil doon. I know. Eros is a devil pero hindi ko ina-expect na may mga tao rin na galit sa kanya. Okay then, we'll just give you time to think. If you change your mind, dito na lang kami sa'yo. Nakangiti kong sabit saka tumalikod na. May klase pa ako napapasukan. Papalabas na ako ng pinto na magsalita siya na ikinatigil ko. Huwag kang magtiwala sa mga taong nakapaligid sa iyo. Minsan ang iyong pinakamalaking kaaway ay ang mga taong malalapit sa iyo. Lumingon ako sa kanya. Nakangisi lamang siya sa akin. Ang yabang talaga ng isang to, papatulan ko na to. Ines na usal ni Anthony. Pabayaan mo na, Anthony. Ani ko. Nabaling naman atensyon ko kay Jeremy at saka tumango. Paglabas namin ng pinto, nagsibaw yung mga lalaki na nakahilera at nagbabantay. Naisip ko na ay palang taon ni Eros at ang saya pa ni Jeremy kanina, hindi pala ngangalahat ito kumpara sa buong miyembro ng Henderson Empire. Tahimik kaming nakarating sa kotse. Sa likod ako sumakay. Nagpaiwan si Anthony at Brian dahil may kailangan pa raw silang malaman na hindi ko alam kung ano. Huwag kang magtiwala sa mga taong nakapaligid sa'yo. Minsan ang iyong pinakamalaking kaaway ang taong malapit sa'yo. Ano ang ibig niyang sabihin? Posible bang clue iyon? Yung mga taong malapit sa akin kaya ang totoong kaaway. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano. Tapos si Eros hindi pa tumatawag or nagte-text. Ni hi, ni ho, wala. Masyado naman siya nag-e-enjoy doon. O baka masyado lang siyang busy sa trabaho niya. Alam ko naman ayaw niya sa akin. Pero ayos naman kami bago siya umalis, di ba? Kahit kamustahin niya man lang sana ako. Alam na kaya niyang muntik akong mahulugan ng asido? Naiinis ako. Ma'am, kawawa naman po yung stuffed toy. Nabaling ang tingin ko kay Jeremy. Nalakangiti saka sa stuffed toy na hawak. Nanlalaki ang mata kong tinignan ng hawak ko. Nilamutan ko na pala yung cute na stuffed toy na bigay ni Vince. Nandito kasi lagi ito sa kotse kasi nag-good vibes ako kapag nakikita ko siya. Kaso ngayon lukot-lukot na. Sino po bang iniisip ninyo, ma'am? Yun bang sinabi ng gunggong na lalaking yon o si Sir Eros? Tanong ni Jeremy na kinaiwas ko ng tingin. Both, sagot ko. Huwag yun na pong isipin yun, ma'am. Narilito lang po yung gagong yun. Tsaka may plano pa po si boss kaya we don't need to worry. Paliwanag niya. May plano na si Eros? Wait, alam niya na ba ang nangyari? Tanong ko. Yes, actually, hindi nga po namin alam kung kanino nalaman pero di na kami nagtataka knowing boss, he have his own ways. Basta tumawag na lang po siya kagabi sa amin. Paliwanag niya na ikinatahimik ko. Humigpit pa ang hawak ko sa stuffed toy. Buti pa kina Jeremy, tumatawag siya. Sa akin wala. Sino ba naman ako para tawagan niya? And about dun sa information, pinadala ko na po sa bahay ninyo. Ani Jeremy na kinatango ko. Salamat, sagot ko. Sana mala ako na iniisip kay Nat. Mabilis din kaming nakarating sa university. Inihatid pa ako ni Jeremy sa room kaya lahat halos ng estudyante nakatingin sa amin. Nagpaalam siya pagdating sa labas ng room namin at kailangan niyang bumalik sa parking lot. Pagpasok ko, sinilubong ako ng dalawa na mukhang nag-aalala. Oo nga pala, di ko sila na-replyan. Ayos ka na ba, babae? Tanong ni Claire saka ako tsinek mula ulo hanggang paa. Nahuli na ba yung muntik ng magtapon ng asido sa'yo? Kalmado naman ng tanong ni Steph. Pa-open niyo muna kaya ako. Natatawa kong sabi sa kanila. Pinaupo naman nila ako sa pwesto namin at doon na dinumog ng maraming tanong. Grabe, takot at takot ang mga prof tsaka kami mga estudyante kahapon. Paano pa kaya ikaw, diba? Usal ni Claire. Totoo, takot at takot nga ako kahapon. Sa totoo lang,
Sobrang natakot ako pero ayos na naman kasi nahuli na yung lalaki pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nagsasalita eh. Paliwanag ko. Nakakatakot pala talaga kapag may big time kang asawa. Nakapangalumbabang sa amin ni Steph na tinanguan ko lang. May posibilidad din na may galit sa akin ang gumawa noon pero sino naman? Wala naman ako natatanda ang galit sa akin kundi si Eros lang. Sandra, sus? Napatingin kami sa babaeng kakarating lang. Nat, lumapit siya sa amin. Inawakan ng kamay ko na parang nag-aalala. Are you okay? Tanong niya. Alangan akong umiti sa kanya at marahang tumango. Andito na naman ang kakaibang pakiramdam kapag malapit siya. Oo, ayos lang ako. Ani ko. Good to know that. Sobrang nag-aalala ako at takot para sa'yo kahapon. Dapat pala hindi na kita iniwan eh. Mababa ang boses niyang sabi. Huwag magtiwala sa mga taong nakapaligid sa iyo. Minsan ang iyong pinakamalaking kaaway ay ang taong malapit sa iyo. Mabilis kong ipinilig ang ulo ko. It is not right na pag-isipan siya na masama without knowing the truth. Hindi mo naman kasalanan, saka I should thank you kasi, di ba? Di ka umalis kahapon. Hindi mangyayari yung sa acid thing. At di ko maiisip na nasa tabi-tabi lang mga kalaban na gustong gumawa sa akin nun. I should be more careful from now on. Nakangiti kong sabi. Nag-iba ang timpla ng mukha niya. What do you mean? Tanong nito na ikinailing ko. Wala naman. Naisip ko lang na malapit na ang mga taong gustong manakit sa akin. Sagot ko. Yeah, right. You shouldn't trust anyone. Nakangiti niyang sabi at saka bumalik sa pwesto niya. Tinitingnan ko lang ang likod niya bago bumaling muli kina Steph. Imposible yatang siya dahil ngayon lang siya dumating sa buhay ko. Eros POV. Boss, lumapit siya sa iyong universidad. Basa ko sa mensahe mula kay Jeremy. I smirked. Mabuting malaman. Kailangan kong panatilihin ang aking kaaway near me para mas mapaghandaan ko sila. They will pay big time for almost hurting ang asawa ko. Kapag nawala ang tigre, naglalarong daga ha? Tingnan natin. Sandra's POV. Nakatulala ako habang nakatingin sa lalaking kakapasok sa room namin, kasamang prof namin at isa pang lalaki na hindi ko kilala. Nasabi sa akin ni na Steph at Claire na may mga bagong estudyante pero hindi ko in-expect na kasama siya. Hello, I am Vince from Phoenix University. Nice to meet you all. Nakangiting usal nito bago kumindat sa akin. He's handsome, ha? Dinig kong bulungan ng mga babae sa likuran ko. Ano nangyari? Bakit andito siya? Paano siya nakatransfer dito? Ang daming tanong sa isip ko na nawala lang na magsalita isa pang lalaki na katabi niya. Raver. Tipid na usal nito bago mabilis na nagtagpo ang mga mata namin na agad kong iniiwas. Napahawak pa ako sa ulo ko ng bahagyang kumirot yon. He also looks familiar to me. All handsome but cold. Ani ng mga kaklase ko. Bumaling muli ang tingin ko sa dalawa na parehong nakatingin sa akin. Kumaway pa si Vince sa akin na bahagya akong nitian. How come pumayag si Eros na mag-transfer siya dito sa school niya? Alam kaya niya? Do you know that, Raver? Kanina pa siya nakatingin sa pwesto natin. Okay, they are your new blockmates for the semester. Mr. Sandeja, sit beside Miss Natalie, and you, Raver, sit beside Mrs. Henderson. Ani ng prof namin. Umupo na nga sila. Kumaway pang muli sa akin si Vince kaya nabaling sa akin ang atensyon ng mga kaklase ko. Loko talagang isang to. Mukhang magiging mahaba ang SEM na ito para sa akin. Sana lang di magalit si Eros sa akin dahil dito. Habang itong si Raver naman umupo na sa tabi ko. Tahimik lang siya pero pamilyar talaga siya para sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito si Vince. Pero nangyari nakatransfer siya dito. Alam ba to ni Eros? Tinignan ko naman tong katabi ko na nakasubsob sa mesa niya at natutulog. Ano nga kasing pangalan niya? Raver ba? Uy Sandra, tara na. Yaya ni Steph na kinatingin ko sa kanya. Gutom na mi, sabi pa ni Claire. Can I join you guys? Nakangiting sulpot ni Vince na kinagulat ng dalawa. Oo naman, masiglang sabi ni Claire. Inayos ko na lang din ang sarili ko at ang mga gamit ko. Wala na rin ang ibang mga kaklase ko. Ako, si Claire, Steph, Vince, Nat, na inayos ang gamit niya at pati na rin tong lalaking nakatulog sa tabi ko nang naiwan dito sa room. Mukhang mga gutom na rin sila. Ayos, let's go, sabi pa ni Vince saka lumapit sa akin at tinila ako patayo. Tara na Sandra, gutom na ako. Hyper niyang sabi kaya mahina ko siyang kinurot na ikinaaray niya. Ang sigla niya kasi, kami-kami lang pero ang lakas pa ng boses niya. Ang hyper mo, Vince.
Sinamaan ko siya ng tingin. Umuso naman siyang parang bata bago napakamot sa batok niya. Sorry na. Masaya lang ako nakasama kita. Saka pa kumindat kaya pinalitan ko siya ng mata. Sigurado ko nandito lang si Eros at baka ginilitan niya na itong lalaking to ngayon. Paano ako iiwas sa kanya? Kung ganito siya kakulit, diba? Lumapit siya sa amin at gumiti. Hindi lang close. Matagal na silang magkaibigan. Ani Claire na kinatango ni Steph. Alam naman kasi nila yung tungkol kay Vince. Oo, kaya pala ang sweet niya with each other. Nakangiti nitong sabi ng kinatahimik namin. Actually, bagay kayo. Dagdag pa nito na kinatingin ko sa kanya. Ilang minutong katahimikan. Seryoso ba siya sa sinasabi niya? Alam naman niya ang status ko pero bakit niya sinasabi to? Nat, magkaibigan lang Vince cut me off. Pagdating namin sa cafeteria, umupo kami doon sa pwesto namin. Nagpresenta si na Claire at Steph na sila nang o-order ng pagkain namin habang si Nat naman nagpaalam muna sandali. Kaya kami lang dalawa ni Vince ang naiwan. Paano ka nag-transfer dito? Simulang tanong ko. Kanina ko pa gustong itanong yon sa kanya. Nag-focus lang siya sa paglalaro ng game sa phone ko. Ewan, last month pa yung transfer ko pero kahapon lang ako tinanggap. Sabi niya without looking at me. Di na rin ako umasa na makakapasok ako dito dahil sa asawa mo may-ari. But I was shocked nang sabihin nila na pwede akong pumasok dito. Dagdag pa nito. Bakit kaya? Bulong ko sa sarili ko. Bakit? Ayaw mo ba akong kasama? Talong nito, bagay ba ang cellphone ko? Hindi naman sa ayaw, kaya lang nakakapagtaka naman at nakapag-transfer ka agad. Alam ka ni Eros? Mahina lang pagkasabi ko doon sa huli. Nasaan bang asawa mo? Tanong ni Vince. This time nakatingin na siya sa akin ng diretsyo. Napangalumbaba na muna ako bago sumagot. Sweden. O bakit ang lungkot na mukha mo? Pangit ka na nga, pumapangit ka palalo. Pangaasar niya kaya nakatanggap siya sa akin ng sipa na ikinaaray niya. Joke lang ito naman. Kung makatadya kala mo tatanggalin ako ng paa. Nakangusong sabi niya. Puro ka kasi kalokohan Ganon talaga. Hindi pwede na puro kagapuhan lang. Ba't pa kasi malungkot dyan? Di ka kinakontak ng asawa mo, no? Biro niya na kinasimangot ko. Oo na, nakalimutan na yata niya ako. Biro ko na kinatawa niya, kaya naman sinamaan ko siya ng tingin. Si Henderson, malilimutan ng asawa? Malabo mangyari yon, Sandra. Ani Vince. Paano hindi malabo? Hindi naman talaga niya ako mahal. Wala naman siyang paki talaga sa akin Hindi niya ako kinokontak. Baka busy lang. Paliwanag niya. Ganun ba yun? Sa sobrang busy niya nakalimutan niyang may asawa siya na naiwanan? Don't worry. I'm here for you. Na ikitatahimik ko. Buti ka pa. Bulong ko pa at tinapik niya sa noo ko na kinangawi ko. Vince! Ngumiti lamang to sa akin bago muling kinong cellphone ko. Wala ba siyang cellphone? Nga pala, malapit na birthday mo Baling iba niya ng topic. Tumangutango lamang ako. Next week na nga na di ko pa nasabi kay Eros na pupunta ako ng party ni Nat. Wala din naman siyang paramdam. Besides, nabigyan niya na rin naman ang regalo niya sa akin. Sobra pa nga yung regalo niyang bahay kung tutuusin. Anong plano? Magsa-celebrate ka ba? Tanong niya na kinailing ko. Plano? Wala. Celebrate? Hindi. Tinatamad na usal ko sa kanya na kinakulot ng noon niya. Bakit naman wala? Wala sa birthday ko si Eros at di rin naman ako fan ng mga party na yan. I used to celebrate and party when I was still a princess. Kaso na iba na yon dahil hindi na gaya ng dati ang buhay ko. Bakit mo natanong? Paliwanag ko na kinatahimik niya. But you're still a princess for me. You still deserve to celebrate your day. Labas tayo? Tanong ito na kinatahimik ko. Tinitigan ko siyang mabuti. Seryoso ba siya? Seryoso ka ba? Tanong ko sa kanya na kinatayo niya. I am. Let's celebrate your day together. Besides, marami na akong absent sa mga birthday mo. Let's make your day special. Spend it with me. Seryosong usan nito na kinaumid ng dila ko. Vince, ayoko kasing pag-awayan namin ni Eros to Baka kasi hindi naman niya malalaman And he cannot control you, Sandra. You still have your own life to decide. And no one will misinterpret us because we're just friends, right? Anito. Di ko alam kung ano bang dapat kong isagot. Pero wala naman sigurong masama kung oo ako. Nagawa niya rin naman ang gusto niya nang di sinasabi sa akin And nothing special na namagitan sa amin. I am just his baby maker at wala siyang interes sa akin maliban doon. Sige, basta ba libre mo? Sagot ko na kinangiti niya ng gusto.
I got you. Ani ang kinangiti ko. Nagkwentuhan lang kami hanggang dumating na sina Steph at Claire. Dala ang mga order namin pagkain. Si Nat nagpaalam ng di makakasabay kasi may asikasuhin daw siya para sa party niya. Maaga kaming umuwi ngayon. Nakasakay ako sa kotse habang si Jeremy nagda-drive. Tahimik lang kami na mag-ring ang cellphone ko. Hindi na ako nagkabalang tignan ko sino iyon. It's either Vince, Claire, or Steph. Hello? Bungad ko habang nakapikit na nakasandal sa upuan. Sandra. Mabilis ako napabalikwas sa marinig ang boses na yon. Tinignan ko naman ang pangalan. Kumabog ang dibdib ko na makita ko ang pangalan na yon. Parang natanggal agad ang pagod ko dahil doon. At last, tumawag. Nangarap ako na maalala ng araw siyang hindi nagparamdam. Buhay ka pa pala. Masungit kong bulong. Narinig kong tumawa siya. Are you mad? Okay, I'm sorry for not contacting you this past few days. Anito. Wala naman siguro akong karapatan na mag-inarte, hindi ba? Bakit ka napatawag? Tanong ko. I just want to hear your voice. How are you? Dinig ko ang sensibilidad sa boses nito. Mas tumobling lalo ang kabog ng dibdib ko dahil doon at nagsisimulang mag-ikot ang mga paru-paro sa tiyan ko. Okay lang naman ako. Ikaw, kamusta? Tanong ko na pilit itinatago ang kilig na nararamdaman ko. I am too tired. Gusto ko nang umuwi but I can't. Nakonsensya naman ako na nagtampo ko sa kanya. Do not stress yourself too much. Paalala ko pa sa kanya. I'll try. It's your birthday next week. Do you want to have your party? Aniya. Gumuhit ang ngiti ng mga labi ko dahil doon. Naaalala niya. Umuwi ka ba? Tanong ko pabalik. Hindi. Marami pa akong gagawin dito. Ganun ba? Ayos lang naman na wala eh. Wala rin naman akong pera pang party. Malumanay kong sabi. Stop thinking about money, wife. Seryosong usal nito. Napahagat ako sa labi. Dahil doon, asawa sa papel. Iyan ang isinisiksik ko sa utak ko. Sobrang laki na ng regalong binigay mo sa akin and I will not ask for more. Ani ko. You are my wife and I want more from you. You are a Henderson baby and I want the best for you. Malambing na usal nito na kinahawa ko sa naguhurumentadong dibdib ko. Tinawag niya lang kong baby. I just want to celebrate with my friends. Pag-iiba ko dahil parang lalabas ang dibdib ko sa mga sinasabi niya. Is he serious? Hindi naman siya lasing, di ba? I'm sorry but can you please just stay home that day? Why? Lalabas lang naman kami. Parang birthday treat lang nila sa akin. Paliwanag ko. Nasabihan na rin namin ni Vince na Steph at Claire para hindi naman uncomfy na kaming dalawa lamang. Pumayag naman sila para magsabay na rin papunta kina Natasha pagkatapos. Hindi ba pwedeng mag-celebrate ka na lamang sa bahay? Si Vince. Sa bahay? I don't think so. Nakaplano kasi ang mga kaibigan ko eh. Pasensya na. Napapikit ako. Fine, go celebrate with them. Siguraduhin mo lang nasasamahan ka ng 3 lalaki na yan. So, kasama mo ang girlfriends mo? Hindi kasama namin si Hindi ko natapos ang sasabihin ko na magsalita siya. I need to hang up. Enjoy your day with your girlfriends. Take care. I miss you. Aniya bago tuloy ang ibaba ang tawag. Lihim pa ako napangiti na marinig ang huling sinabi niya. Okay lang naman sigurong umasa na totoo yung sinasabi niya, no? He missed me and I miss him too. Ma'am? Sa makalawa na po pala yung birthday ninyo, Ana Jeremy. Napating naman ako kay Jeremy at saka tumango. Samang wala po si boss. Oo nga eh, first birthday ko sana to kasama siya. Malungkot kong sabi. Babawi po yun sigurado, si boss pa. Pag-alo niya sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya at saka naglaro ng cellphone ko. Nabaling lang muli ang atensyon ko kay Jeremy nang may maalala akong itanong. Ay nga pala Jeremy, ano mo ba kung saan nakatira si Tita Erin? Biglang tanong. Naalala ko lang bigla si Tita. Nakapagtataka lang di ko pa siya nakita since na maging Henderson ako. Plus yung panaginip ko about sa kanya na binaril siya ni Daddy. Po? Naguguluhang tanong na Jeremy. Patay na po siya. Sagot niya na kinabitiw ko sa cellphone ko kasabay ng panalamig ng mga kamay ko.